Isa po ito sa malaking balita na ginawa ng Pangulo nakapaloob sa State of the Nation Address para lang ho lalong maliwanagan ninyo. Pakinggan po nyo ang kanya sinabi tungkol laban sa graft and corruption at pagtukoy po sa dating speaker na talagang seryosong kakasuhan ang kanyang pinsan. Upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Matindi. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubaya na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na Pangulo ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan
sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Ayan o, bahagi po yan ng laman ng sona ng ating Pangulo at talagang seryoso po na panagutin ng lahat. Parang masasabi natin wala talagang kamag-anak, walang kaibigan. Talagang pag may ebidensya ay mananagot, makukulong. Malinaw po yan na kung ano ang ginagawa ng ombudsman, iyan ang masusunod. Hindi pinangunahan ng Pangulo. Ang sabi niya, nakahanda ng ombudsman, nagsagawa ng investigasyon, tuloy yan. Laban sa dating speaker na kanyang kamag-anak, Martin Romualdez. So, yan ay yung sagot ng mga kritiko na laging binabanatan si Pangulong Marcos na ang dating ay pinoproteksyonan ng kanyang pinsan. Ayan, maliwanag na wala palang planong ganon at hindi pala ginagawa yon. Nakasunod lang ang Pangulo sa kung anong daloy ng investigasyon at ebidensya, yun ang pagbabasihan. Kaya kanyang pinapaubaya sa Office of the Ombudsman. Ang challenge ngayon ay kay Ombudsman Boying Rimulya. Yung sinasabi niyang case filled up, malapit ng mahinog, yung ebidensya, ayan na. Malinaw yung mensahe ng Pangulo. Kahit kaibigan, kahit na kamag-anak. Hindi nga siya Pangulo ng pamilya. Siya ay Pangulo ng Pilipinas, ng mga Pilipino. Napakaganda pong halimbawa niyan. Kaya nga ang lakas ng palakpakan, ang lakas ng reaksyon ng tao. Dahil first time nangyari yan sa SONA noong July 2025 ay sinabi niya, mahiya naman kayo. Tapos itong pangalawang SONA, tinukoy niya ang dating speaker na kanyang kamag-anak na susunod na nakakasuhan, pananagutin dito sa korupsyon na pinag-uusapan. Yan ang seryoso na galaw na ating tinutukoy. At pag nakasuhan at naipakulong si Romualdez, siguradong mas marami pang susunod. At yun na yun. Pag napakulong, nakasuhan at napakulong si dating Speaker Romualdez, malinaw na ang mensahe niya. Kahit sino, basta may ebidensya, susunod kayo. Kahit sino sa kanila, sino sa inyo, na mga politiko sa Kongreso, Senado, kontraktor, siguradong kayo ay susunod. Dahil yan sinabi niya ng Pangulo, yan ang mangyayari. Hindi na mapipigilan yan. Please like and share, subscribe and follow.